Nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita't narinig," at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag, siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang, ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat at Happy Easter po sa inyo. Ngayon pong Sabadong ito po ay bahagi po ng Easter Octave, no? Ito po ang Sabado sa oktaba po ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kung kaya po sa inyong lahat, isa pong pinagpalang Kapaskuhan ng muling pagkabuhay. Mga minamahal na kapatid, no? Sana po ngayong masayang mga panahon na ito ng Easter, huwag kayong mabudol. Naku, alam niyo po ba, ngayong mga nakaraang mga araw, ngayong mga nakaraang linggo, ako'y nakarinig po ng mga taong nabudol, nakakalungkot mang sabihin. Lalo pa nga po sa cellphone at sa social media. Ito yung mga tao pong naloko na mag-invest, pero sa huli yung kailang pera ay naglahong parang bula. Nabudol po ang tawag diyan. O kaya may mga tao naman ay na ghosting, no? Sabi, mahal daw sila. Isang araw pagising nila yung sabing mahal sila ay hindi na nila nakita, no? Again, nabudol. Mga minamahal, paano nga ba maiwasan na ikaw ay huwag mabudol? Ikaw ba ay kabudol-budol? Ikaw ba ay madaling maloko? Alam po ninyo mga minamahal, ngayon pong araw na ito sa ating pong ebanghelyo at pong narinig yun pong kwento ng mga alagad na nakita si Jesus na muling nabuhay. Ang sabi sa ebanghelyo, unang-una, naran po si Maria Magdalena, ang unang-una nakakita na si Jesus ay muling nabuhay doon po sa kanyang libingan. Pangalawa po, yung dalawa pong alagad na lumalakad papunta ng Emmaus. Sa kanila, nagpakita rin si Jesus. At huling-huli, mismo po yung 12 alagad, no, na naiwan ay ang Panginoon ay nagpakita sa kanila sa hapag, no? While they were having dinner, habang sila po ay kumakain, si Jesus ay nakita nila. At ang mga taong ito, dahil nga they have experienced firsthand seeing the Lord who was risen, sila po ay nagpahayag ng mabuting balita. They came to believe that indeed Jesus is risen and Jesus is Lord. Ang lahat po ng mga naniwala at nakinig dahil nga po sa kanilang pong pananampalataya, sa kanilang witnessing, mga turo ng mga alagad, sila po ay mga naging mananampalataya dahil naipa sa kanila ang karanasan, no? Ang mga turo po ng mga alagad. But can we say yung mga tao yun ay nabudol lang? Kasi nga po, naniwala sila. Hindi naman nila nakita first hand si Jesus. Ano po ang pagkakaiba ng taong may pananampalataya at isang taong madaling maloko o mabudol? Ang mga alagad po ng ating Panginoon at mga tao pong tumanggap at naniwala kay Jesus sa kabila ng hindi po nila nakita personally si Jesus. Sila po ay nag-aral, nakinig, nagnilay sa mga turo ni Jesus. Ang mga alagad mismo, no? Ilang taon kasama nila si Jesus. Ilang taon kanilang narinig ang mga turo at paalaala ni Jesus. They knew Jesus personally. Kung kaya nga po, nung sila po ay nagturo, no? They witnessed to the teachings and the life of Jesus. Kanilang kilala si Jesus personally. At sa huli po, yung mga taong naniwala naman kay Jesus sa pamamagitan ng mga alagad, they came to know the teachings of the apostles, of the disciples of Jesus. Sila rin po nagnilay, no? Nakinig ng gusto. And in a way, they came to know Jesus that was being preached and proclaimed to them. Ang bottom line, kanilang kinilala si Jesus. Kailang magkukulan ng panahon upang si Jesus ay kailang malaman, marinig yung kanyang mga turo, yung kanyang buhay. Mga minamahal na kapatid, ibig sabihin po pala, kahit pa nga hindi mo personally nakita yung tao dahil you spend a lot of time knowing about the person. In a way, you come to know the person personally. Kung kaya nga po, if you're going through the Bible, no? Madalas kayo magbasa ng Biblia, you get to hear about the life of Jesus. Yung kanya pong turo. In a way, you feel, nako, kilala ko to si Jesus, no? Alam mo ko yung mga turo niya, ang gaganda pala ng mga turo niya. Ito pala yung kanyang buhay. We come to know Jesus. It becomes a personal relationship with Jesus. Yung tao pong nabudol, ito po yung nasabihan lang, naniwala ka agad kahit pa nga hindi niya kilala yung taong nagsasabi sa kanya. Siya po ay madaling maloko.
Mga minamahal, tayo pong lahat ayaw po nating madaling maloko, maging gullible o kabudol-budol. Kabudol-budol, bagong word yun, Father, ano? Ibig sabihin po, madaling maloko. Pero hindi kaya, mga minamahal, no? Ang ilan sa atin, no? Ngayon pong nung Semana Santa, ngayon pong Easter season, baka naman yung ating mga gawi ay tayo po ay gumagawa lang dahil tayo ay nakasanayan ng sumama sa ganitong mga gawain. Baka naman tayo ay sumunod sa mga tao dahil lang po tayo ay na-pressure. Pero ang totoo, we do not know Jesus personally. And we do not know the reason why nung mahal na araw, tayo po ay nagbisita iglesia. Tayo po ay nagpenitensya. Tayo po ay sumama doon sa prosyon. Alam mo ba ang dahilan? O baka naman ikaw ay nakisabay lang, nakiagos lang. Hindi mo talaga personal na kilala si Jesus. Ang tawag sa iyo, nako, madali kang mabudol. Nawa po ngayon pong panahon ng Kapaskuhan at sana po noon pong panahon po ng mahal na araw, muli ating nakilala kung sino si Jesus. Ating naalaala yung pagkatao ni Jesus. Pero sana hindi matapos doon ang ating pagkakita sa Kanya sa krus, no? Yung Santo Entierro, sa prosesyon. Nawa po ang mga bagay na ito ay mag-akay sa atin upang ating pang lalo makilala si Jesus. Magbasa, no? We read about Jesus in the Bible. We spend more time talking with Jesus in prayer. But most of all, atin pong isasabuhay yung kanyang turo sa atin na tumulong at maglingkod sa ating kapwa. Dahil ang sabi niya, ano man ang gawin mo sa pinakahamak mong kapatid, yan ay ginagawa mo sa akin. Iyo bang kilala si Jesus? O baka naman nabudol ka lang? Nawa po, lalo pang lumalim ang ating relasyon kay Jesus, atin siyang makilala. At sa huli, gaya namang alagad, atin siyang maipahayag sa ating kapwa, sa ating salita, at sa ating mismong mga buhay. Hayaan niyo pong manalangin tayo at i-bless ko kayo na nawa tayong lahat tunay nga mapalalim ang ating pagkakilala at relasyon kay Jesus. Panginoon, ngayon pong panahon ng muling pagkabuhay, ang tuwa at galak ay nasa aming puso sapagkat alam namin, ikaw ay muling nabuhay. No, Panginoon, ang tuwa at galak ng muling pagkabuhay ang siyang mag-udyok sa amin na ipahayag ikaw at pakilala sa aming kapwa. At gayon din kayo mismo, dahil maraming ikaw ay makilala sa iyong mga turo tungkol sa iyong buhay sa Biblia. Nawa, we spend more time reading about you in the Bible. We spend more time talking with you in prayer. And most of all, Lord, nawa Panginoon, ikaw din ay maipakilala sa aming kapwa sa pamagitan ng aming salita at paggawa. Kami iyong lahat basbasan ngayong panahon ng muling pagkabuhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat makapangyarihang Diyos. Ngayon pong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Isang pinagpalang Sabado sa inyong lahat at muli po, Happy Easter!